Isang mapagpalayang araw po. Nandito po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, shoutout po muna kay SG Alto. No? So maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. No, ang video pong ito ay para po sa inyo bilang mga security personnel. No? So ngayon po ay tatalakayin naman natin yung nilalaman po ng Article 13, no? So, circumstances which mitigate criminal liability. No, ito po ay karugtong pa rin nung mga circumstances, mga pangyayari na posibleng makapagpawalang sala o makabawas doon sa sintensya, no? So ngayon naman po tatalakayin natin under Article 13, mitigating circumstances, no? Mga pangyayaring posibleng makapagpababa sa tatamuing sintensya ng isang tao o isang akusado, no? So the following are mitigating circumstances, no? So sabi rito, those mentioned in the preceding chapter, yung mga nakaraang tinalakay po natin, when all the requisites necessary to justify the act or to exempt from criminal liability in the respective cases are not attended. Ibig sabihin, kung sinasabi, yung mga naunang tinalakay natin na dapat para masabing self-defense, merong unlawful aggression, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it, and lack of sufficient provocation, di ba, on the part of the person defending himself. So, yun yung tatlo para ma-justify natin, di ba? Yung doon naman sa exempting circumstances, may mga binanggit din doon. Ngayon, yung mga sitwasyon na hindi pasok doon sa dalawang, hindi pasok doon sa Article 11 at Article 12, posible namang makapagpababa, no? sa criminal liability na isang tao. Ibig sabihin, kung hindi pasok sa justifying circumstances at exempting circumstances, let's say yung tatlo kulang, so maaaring hindi rin pumasok sa exempting, pero pwede siyang pumasok sa mitigating circumstances. Diba? So ito yon, no? Number 2, that the offender is under 18 years of age or over 70 years, no? So ibig sabihin, yung isang gumawa, yung isang akusado ay maaring minor or maaring namang senior, no? Sabi dito, in the case of minor, he shall be proceeded against in accordance with the provisions of Article 80. Yung Article 80 po, yan po yung suspension, no, of sentence of minor delinquents, no? Ibig sabihin dito sa mitigating circumstances, kung ang naagawa po ng krimen ay mababa sa 18 anyos o below 18 years old, so minor po yan. So posibleng mauwi sa mitigating, especially yung dun sa minor that is above 15 but below 18, yung pangalawang category ng RA 9344 o yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Or kung halimbawa naman 70 years old, no, pataas, no? So yung mga senior, mga septuagenarians, no? So nakagawa ng krimen, so may posibilidad na dahil sa edad nila, isang factor yon para hindi sila mawawalang sala pero maaring bumaba yung kanilang sintensya. So isa yan sa tinatawag na mitigating circumstances, no? Maaring mapababa. Okay? So number 3, that the offender had no intention to commit so grave a wrong as that committed. Diba? So, maaaring halimbawa, no? Ano ba ibig sabihin nito? May dalawang rivalry, no? Nagsuntukan, no? Nagkahamunan, no? Nung araw, nung kabataan namin, usong-uso yan, di ba? Yung parang, 1 minute lang, suntukan. Halimbawa, dun sa kanilang pambubuno, accidentally, pagsuntok nung isa, bumagsak, tumama ron sa, let's say, nabagok yung ulo, naging sanhi ng pagkamatay, no? Maaring magkaroon ng mitigating circumstances dahil unang-una parehas nilang gustong magbuno, no? Magsuntukan, no? Nasa hustong gulang na naman. Ang problema, nauwi sa ganon.
Di ba? So, posibleng, kaya nga sabi to, that the offender had no intention to commit so grave a wrong as that committed. Wala namang intention, pero nauwi sa ganong sitwasyon. No? Nauwi, ba? Suntukan lang, pero nauwi sa pagkamatay. O halimbawa, habang hindi naman alam nung isa na may kondisyon sa puso, nag-away, no? Nagkasakitan ng konti, biglang inatake. So, maaring mauwi. Hindi niya sinadya yung pagkamatay ng tao, pero dahil sa kanyang kondisyon ay maaring ganun yung nangyari. So, maaring mitigating circumstances. Okay? So, number 4, that sufficient provocation or threat on the part of the offended party immediately preceded the act. Okay, so paano po ibig sabihin ito? No? Let's say may nambuli sa'yo, basta-basta ka na lang sinugod or binatukan dyan, no? Para nung tipong nabatukan ka, sinugod ka, wala namang dahilan para gawin sa iyon, so unlawful aggression yun. Diba? So, ang ginawa mo, dahil para makaiwas ka sa pambabatok ulit or kung ano mang gawin pa sa'yo, lumayo ka or halimbawa, nasaktan mo rin siya at napasama yung pagganti mo at nagdulot ng kanyang pagkamatay. So, hindi mo intensyon na saktan siya o mauwi sa ganong sitwasyon, pero yung ginawa niya sa'yo, which is unlawful aggression yun wala naman dahilan para bato. Kasi napagtripan ka lang dyan. Di ba? So, nung napagtripan ka niya, nagumanti ka, para hindi ka na ulit mapagtripan pa. Ang problema, pag ano mo sa kanya, yun. Di ba? Nauwi sa ganong senaryo. So, merong unlawful aggression sa parte nung sumugod sa'yo. Pero ikaw na nakakommit ng krimen, na yung nagawa mo ay naging saninang kamatayan niya, hindi mo naman intensyon. Di ba? So, kundi yun ay reaction lang doon sa naunang ginawa niya sa iyo. Okay, which is yun yung unlawful aggression, yung unang ginawa niya. Di ba? So, hindi na siya maituturing na self-defense. Kasi, kumbaga parang nung umiiwas ka, parang tingin mo, binalikan ka niya, so ginantihan mo siya. Okay, so maaring mauwi na to sa mitigating circumstances. Okay? No? So, number 5, that the act was committed in the immediate vindication of a grave offense. No? That the act was committed in the immediate vindication of a grave offense to the one committing the felony. No? To the one committing the felony. His spouse, ascendants, descendants, legitimate, natural or adopted brothers or sisters, or relatives by affinity within the same degrees. Ito, kaparehas nung number 4, pero ang gumawa naman ito, relatives mo. Di ba? Let's say, bayaw mo, o pinsan mo, ganun din yung ginawa sa'yo, bully-bully, and later on naman, pagganti mo sa kanya, nauwi rin sa hindi inaasahan, so, maring di ba, mababasa ng batas na hindi mo naman intensyon pero nauwi sa ganun. So, maaring magkaroon ng mitigating circumstances. Di ba? So, kasi siyempre sa una may mga ganyan, ikakaso sa iyo, murder, di ba? Or kung ano man. O homicide, di ba? So, maaring yung ganung sitwasyon, pag inaral ng abogado, ng korte, so maaring mauwi sa mitigating. Hindi bababa yung sentensya, no? So let's say kinaso sa iyo murder or homicide. So yung sentensya para sa ganon, hindi na yon yung matatamo mo, kundi bababa na siya. Kaya mitigating circumstances. Okay? Number 6, no? That of having acted upon on impulse so powerful as naturally to have produced passion or obfuscation. Diba? So dito, ito yung mga tinatawag, yung number 6 dyan pumapasok yung mga crime of passion. Di ba? So, nakita mo yung partner mo, jowa mo, okay? Or even asawa mo. Di ba? Merong, tawag yan, kahalikan or merong karelasyon, di ba? Nakita mo sa
isang bahay, isang bubong at may ginagawang hindi maganda, nagdilim yung paningin mo, no? Napatay mo yung misis mo, napatay mo yung asawa mo, silang dalawa. So, maaring mitigating. No? O kaya naman, kung halimbawa naman hindi naman agad-agad na gano'n, nakita mo lang, inantay mo pang umuwi sa bahay at nag-away kayo at nasaktan mo siya dahil dun sa pangyayari, so posibleng mauwi sa mitigating circumstances. Okay? No? So, number 7, that the offender had voluntarily surrendered himself to a person in authority, no? Or his agents, or that he had voluntarily confessed his guilt before the court prior to the presentation of the evidence for the prosecution. So, ito naman, number 7, ito ay voluntaryong, let's say, yung isang akusado, ay voluntaryong sumuko, umamin sa kasalanang ginawa niya, inamin niya sa korte. Or maari din naman yung minsan, yung tinatawag na extrajudicial confession, no, nung isang akusado o nung isang suspect, inamin niya lahat sa piskal, sa pulis, or sa mayor, or depende, no? So nagkaroon ng extrajudicial confession. O bago pa siya hatulan or bago pa inamin niya na sa korte o sa judge na ganun yung ginawa niya. So yung pag-amin po ay maaring maging factor, maaring maging mitigating circumstances yan. Pag-amin, pagsuko. Number 8, that the offender is deaf and dumb, blind, or otherwise suffering some physical defect which thus restricts his means of action, defense, or communication with his fellow beings. No? Maaring bulag, pipe, bingi, no? Let's say, sa isang magdamag, may kumakatok, ayaw magpakilala, tinatanong niya, panayang katok hanggang sa matindi na, no? So, nagkaroon siya ngayon ng assumption dahil limitado yung kanyang physical ability, physical capability, nagkaroon siya ng assumption na baka intrusion yung gagawin or intruder yan or masamang loob yan. So, wala siyang ibang maisip kundi ipagtanggol yung sarili niya, no? Kasi kung ano man yung mahawakan niya, biglang binuksan yung pinto, pinagpapalo niya or what. So, hanggang sa malaon, napatay niya yung isang tao na yan. So, yung mga posibleng ganyan, no? Yung merong limitasyon sa kanilang physical capability. So, maaring mauwi, no? Sa ganyang senaryo. No? So, mitigating circumstances. Kaya minsan yung pagbibiro-biro, hindi maganda eh. Kasi minsan baka yan yung minsan meron akong naalala minsan na gwardiya na nagbibiroan, housekeeping, gwardiya, bibiroan. So wala namang intensyon yung gwardiya, ang problema, ang pinambiro niya, baril. Malay, hindi raw niya alam na may bala. So depende na sa korte yan, pero isa sa mga titingnan dyan, yung mga circumstansyang ganito. So mitigating ba yan o aggravating ba yan? So yung aggravating, ma-discuss natin yan sa mga susunod. Okay? Such illness of the offender as would diminish the exercise of the willpower of the offender without, however, depriving him of conscious act or consciousness of his acts. No? So, yung physical condition or mental ability, so apektado po rito yan. No? Let's say, yun nga, nagkaroon kayo ng pagtatalo, pag-aaway, ito palang tao na to na medyo hindi niya kontrolado yung kanyang karakter, attitude. Pagka umiinit ang ulo, nagkaroon ng mga pagtatalo, meron pala siyang kakaibang sakit o nararamdaman. So, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili. Sobrang high blood, diba? So, napatay niya or nawala siya ng control sa sarili niya kung ano yung nagawa niya sa katalo niya o sa kasagutan niya. So, kung mapapatunayan by means of a medical intervention
na meron siyang ganong kondisyon, posible. Let's say, pagka nakakaramdam siya ng stress, nawawala siya sa kanyang sariling wisyo. So, pag may mga ganyang kondisyon at napatunayan medically, so, posibleng mauwi yan sa mga ganitong circumstansya, mitigating circumstances. Okay? And number 10, and finally, any other circumstances of a similar nature and analogous to those above mentioned. So, anumang mga pagkakataon, no? So, mga sitwasyon, no? Pagsiselos, di ba? So, crime of passion yan. Okay? So, anumang mga bagay na posibleng makaapekto, no, sa pangyayari, ay posibleng, let's say, nagtulak dun sa isang suspect para gawin yan at hindi naman niya intentionally gawin o hindi niya, let's say, ginawa nga niya, sinakta, nagkasuntukan nga tulad ng sinasabi ko, no? Hindi naman intention mamatay, di ba? Pero nagkaroon na nga ng ganun, di ba? So, isa yan sa mga dahilan, di ba? Kaya nga sa boxing may referee, di ba? Pag nakita ng referee na yung kaboksingan mo dihado na, tinitigil yung laban. Kung ikaw hindi ka magpapigil, binanat-banatan mo siya, mayayari ka. Di ba? So, kaya nga sports ang boxing Pero pag ikaw nagpadala sa, let's say, tinrush talk ka nung tao na yan at nagpadala ka sa trash talk niya, medyo may kalalagyan tayo sa mata ng batas. Di ba? So, yan po yung mga mitigating circumstances. Muli po, inuulit ko sa inyo, no? Ito po ay mga sitwasyon, pagkakataon lamang na nasa ilalim ng nakasulat dito sa Revised Penal Code. No? Ang makakapagsabi pa rin po kung pasok dyan sa mga sitwasyon na yan, siyempre batas pa rin po. No? At paalala lang po, yung mga magagaling na po, hindi kasi may mga nababasa ako sa mga komento, no? So, ipagpaumanhin nyo po, no? Ito pong video ko ay para doon sa mga security personnel na nagnanais matuto. No, hindi po ito doon sa mga eksperto na, no? So, paumanin po kung may mga kakulangan po tayo sa mga paliwanag. Inuulit ko po sa inyo, ako po ay hindi isang abogado, subalit ako po ay nangangarap lamang na makatulong, no, sa ating mga security personnel sa pagganap ng kanilang tungkulin, no? Yun naman po ang dahilan kung bakit ako nagbablog po ng ganito. Okay? At doon naman po sa iba, kahit hindi po naka-engage sa security, pero gusto pong matuto, hindi po natin pinagdadamot ang ating nalalaman. No? Kaya nga po tayo nagbablog ng ganito. So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.